Ito pala, nagtibag pala sila. So guys, update tayo dito sa Gentry project namin. So yung islab natin, alam ko parang 2 weeks pa lang siya. So bali dito, nagbaklas na pala sila ng tiles. Oy, son. Oh. Ayan, nagbaklas na sila ng tiles. Yung tiles po dito na marirecover pa namin, yun po yung gagawin sa wall tiles. Ayan, ito yung gagamitin dito sa my kitchen. Bali guys, dito po sa Gentry project namin, meron na siyang existing na tiles. So far, yung pa lang naman ang nagawa, tsaka yung extension. Tapos sabi ni ma'am, ito pong sa my kitchen is hindi na nga siya natapos. So sabi ko, para hindi rin sayang kung mare-recover naman po yung tiles dito, pwede pong gawing wall tiles. Tapos syempre, yun na po yung magiging sapin ng ating cabinets. So ang kapal din po pala ng ng mortar. So kailangan din po yan tanggalin. Ayan, ang kapal niya. So kailangan din po talaga siyang tanggalin. So guys, dito sa taas, eto, wala ditong railings eh. Ayan. So dito po, sila Kuya Jake ang nandito, 3 sila. Natanggal na po yung kisame. Ayan. So yung beam, maglalagay din po tayo ng beam dyan. So guys, parang yung roofing natin is, yung roofing po natin simula doon, yun na po, pababa na po dito. Kaya magdadagdag po yan sila. So ang gutter natin, lahat andun na sa may harapan. So yung wall po dito natanggal na. So nag-move tayo. Minove po yung kwarto. Ayan. So guys, yung matitira po dito is yan na yung pinaka-balcony. So ang plan ni ma'am is meron labahan dyan. Ayan po. Ito, yung dating bubulok. Itong palita na. Dating bubulok. Nakagano'n na pala yun? Oo. Oo. Hindi, inangat na nga daw yun doon. Walang load, kaya nag-ano. Kaso masyado siya pantay lang. Kahit nabulok na yung year niyan eh. Ano siya? Tanga sa konti. Yung doon no? Oo. Tapos yung dagdagan yung bato. Yung bato. Parang pag-ano siya. Para may iangat yan. Yung ito, tama na dyan, nakaano na yun. Ayos niya. Nakakabuksan nyo sa may tuktok. Ibig sabihin, ito, tapos na pala ito doon? Oo, largo. Ha? Largo din yan. Tagusad? Doon, sa kabilang bahay. Oo. Yung na to. Oo. Wala, tiba yun. Nakawilding-wilding lang pala yan. Hindi siya yung talagang Walang nakapatong. salo. Oo, walang salo. Oo, walang salo. Kaya ito, nakagano'n. Sabi ko, Binali nila yan pagdating niya. Binali nila yung yero. Ano na ba yung Ano lang tayo? Pag isang linggo, isang araw. Ay, Bernis. Isang linggo mahigit pa lang. Bernis binubuo. Isang linggo mahigit pa lang. Yung mga timami na doon, tindagan na para isang kakutan lang ng ano. yung mga sa lababo doon, tibagin na yun. Para pag mag-deliver ang buhang, hakot na rin. Pasok na yun. Napapunta niya. O ingatan nyo yung Pinakasit, yung pinakalababo at saka yung sa bitukan. Oo, kasi gagamitin pa yun. Ang alam yun lahat yung
Hello po, magandang hapon. Ayan, update po tayo dito sa Gen 3 project po namin. So, ang unit ni ma'am, kung mapapansin nyo yung hindi pa na-extend, ganun lang po ang itsura niya. So, ang paggawa sa amin dito ni ma'am is yung front extension, gusto niyang expansion ng kwarto, tapos magkaroon ng balcony. Tapos yung roofing aayusin. Kasi medyo nung ginawa po nung unang contractor is hindi naman po maayos, kaya maraming leaks. Ayan, so eto po, pumunta kami ni Ray para i-record po or maglista ng mga materyales na gagamitin. Mainit lang. Ayan. So bali guys, yung ating ating slab, hindi pa po yan babaklasin. Kasi waiting pa tayo sa 28 days. I think naka 2 linggo na po ata to. So isa rin po sa magastos talaga sa renovation yung ating extension. Syempre, sa materyales pa lang, bakal, semento, buhangin, marami nang magagamit. Dito po sa loob, nabaklas na yung tiles. Yung ibang tiles na baklas na. Tapos dito meron tayong lababo, nabaklas na rin yan kasi magpapanibagong slab kami. So ayun ang itsura ng ating unit. Medyo tawag dito malawak tong unit nila ma'am eh. Malawak po ito eh. Malawak siya. Tapos actually dito parang ang nagawa pa lang pintura tsaka tiles tsaka yung extension ng likod. Kaso hindi rin maayos kasi tingnan nyo naman yung mga beam. So magpapanibago po tayo dito ng latag. Tas eto na yung kitchen, kumbaga babaguhin lang. Yung bathroom hindi pa nababaklas kasi ginagamit pa nila yan. Baka magpasipsip na lang si ma'am ng Poso Negro. Ayun, mainit sa taas. So dito, check natin kung ilang pong mga materyales ang idadagdag. Mainit lang siya guys. Ayan o. Mainit. Sobrang init. Tinanggal po yung trusses. Kasi magpapanibago dahil aayusin po yung latag ng bubong. Isang diretso na po yung pababa doon. Ando na yung gutter. Mainit lang. Ayan o. So maglilista po tayo ng gagamitin para sa roofing. Yero din, bibili na rin kami. Pero actually ito meron na pang kisame o. Ayan po. So ang latag ng ating roofing, papunta na dito lahat. Isang hilera na. Para so bali guys, ito na po yung update sa kanya. Nalagyan na po ng roofing. Ayan, ang bilis lang. Naglagay na rin po kami ng insulation dyan. Doon nga po pala sa mga nagpapagawa sa amin, projects po namin, huwag po kami madaliin. Kahit po may usapan tayo dyan na 3 to 4 months, 4 to 5 months, huwag niyo po kaming madaliin. Kasi sa totoo lang, napakahirap, lalo na po ngayon sobrang init. Ang team ko po diskarte, sa umaga sa roofing sila, pagdating po sa sobrang init, dito po sila sa baba gumagawa. Sobrang init po talaga. Kahit ako hinihingal, naiinitan, nangahapo. Kaya wag niyo po madaliin yung naggagawa ng bahay niyo. Ang importante po, matapos ng maayos, matapos ng pulido, at hindi po magkakaroon ng aberya. Hindi ko naman po pwedeng i-risk ang health issue natin dyan, diba? So, ayan guys, kung mapapansin nyo, malaki talaga yung unit nila. Mahaba, hindi rin po talaga biro ang gastusan dito. Lahat po ng materials nito naka-record po sa akin. Taas! Magpapalo na kayo, kay mainit! Hitay! Baba na kayo, mag-relit! Tandahan. So kami guys, pupunta po kami sa site.
every Saturday para po sa pasahod. Si Ray po nagpapasahod sa team. Tapos minsan nag-update din po kami sa mga materialis na gagamitin. Tsaka sa gawa. Syempre, ayan. Plastering na rin po. So, ang team po namin, nadadagdagan. Ikot-ikot lang po yan. So, bawat isa may kanya-kanyang gawain. Kaya alam na po namin yung diskarte sa isang renovation. So, sa amin, basta kaya nyo yung labor namin at wala tayong pag-uusapan pagdating sa labor, pagdating sa materialis, go po kami dyan. Ganun lang naman yun eh. So, doon po sa mga nag-expect na mababa po ang labor namin, hindi ko po masabing mahal ang labor namin kasi naka-base po kami sa scope of works, sa mga ipapagawa, tiling works, painting works, ceiling works, metal works, may wood works pa, waterproofing, insulation po ng mga accessories. Marami pong gawain sa isang renovation kaya hindi po biro ang pagbibigay o pagbibigay namin ng quotation dyan. So, kung may pangmalakasang budget, hindi ko na sasabihing mura. Kasi, wala na pong mura ngayon eh. Kung meron naman kayong pangmalakasang budget, bakit pa kayo kukuha ng hindi siguradong contractor, diba? Try nyo, lalo na kung sa Cavite lang po yung pinakabahay nyo, unit nyo, pwede kami dyan. Timingan dapat yung gawa nyo. Pag sobrang init, wag na muna dun sa Then, doon nga kami bukas sa taas lahat. Umaga. Tapos pag hapon, Dito na, ayun, gawa kayo dyan ng lababo. saan tayo dyan boss yung hindi magkano yan. So, ayun guys, yung sinasabi ko sa inyo, sobrang init po talaga. Sobrang init po talaga dito sa Pinas. Lalo na summer, ayan. So, ayun po yung binibigay namin instruction sa kanila. Pag sa umaga, kasi hindi pa naman ganun katirik ang araw, pwede nilang gawin yung trabaho sa labas po ng unit. I mean, bubong, metal works, pwede yun. Ito nga po, pag ganyan naman hapon na, dahil kasagsagan talaga ng init, tanghali, dito na po muna sila sa loob. Pwede mag-plastering, pwedeng gumawa ng countertop, magtibag. So, ganun lang ang diskarte. Kasi syempre, hindi rin talaga biro yung trabaho ng mga yan. Sobrang hirap kahit mainit. Pero actually, mas gusto nila mainit. Kasi kung tag-ulan, wala rin naman silang pasok. Ganun lang din yon. Lalo na kung labas po ang gagawin. Hello po! Magandang hapon. Ayan. So, update po tayo dito sa Gentry project po namin. Ayan. So, dito po sa Gentry, pwede ka na mag-extend pataas. Kahit gusto mong gawing third floor, fourth floor, pwede. So, ito guys, kinamam yung pinaka-front extension nila. Parang katulad po dito. Pinagawa niyang second floor na. Ayan po. So, dito po sa may second floor, ito pong sarapan na to, balcony. Ayan. So, maglalagay tayo dito ng grills, ng kisame, ng tiles. Tapos dito po, hidden door naman ang peg ng gusto ng may-ari. So, dito opening lang para sa ating sliding. Ayan po. So, bali guys, ang kagandahan dito sa unit nila, malawak. Malawak siya, mahaba. Pwede 3 kwarto na hile-hilera. Ayan, pasensya na may dala ko electric pan. Mainit po kasi. So, ito guys, naumpisa na rin po siyang, last week naumpisa na po siyang lagyan ng masilya. Ayan, skim coat. So, hindi na po natin inabot dun sa lagpas pataas. Kasi makikisami pa naman tayo dyan. Kaya hanggang dyan lang. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na sa team po ng Ray House Makeover. Ikot-ikot lang ang team. So, kung hindi pa kailangan ng pintor dyan, wala mo ng pintor. Pero ito po, since okay na po yung ating roofing, meron na pong insulation, nagpasok na rin po tayo ng electrician. Magwa-wirings naman po. Tapos, andito na rin po yung installer ng ating kisame. Ayan, mag-i-start na rin. Andito naman na yung mga materials na gagamitin. So guys, ang gusto ng may-ari dito, 3 kwarto. Tapos meron ding pinaka-hallway. Kaya ngayon, kinokontak namin si ma'am kasi para makausap namin ulit. Ano po kasi, before, ocular,
na pag-usapan na namin. Kaso syempre, marami rin kasi kaming projects. Minsan nakakalimutan na ang detalye. Kailangan po namin ulitin. So, re-recap po kami ni ma'am, kaya hihintayin namin ngayon. So, bali ito po, meron ng pang-kisame. Meron na rin pong tiles. Kahapon dineliver yung mga tiles. So, ito po, kikisamihan muna. Wirings, kisame. Tapos, sunod na tiling works. Ayan. Tiling works. Tapos, susunod na po partition na. So, kung mapapansin nyo yung hagdan natin, walang railings. Lalagyan din po namin yan. Isa rin, kasama rin po yun sa scope of works. Ayan po. Maganda dito kasi bukod sa mabait din yung may-ari, hindi rin kami nahihirapang kumilos. Kasi po pagdating sa gate pass, walang gate pass. Actually guys, wala kaming dito walang permit kasi sa kanila parang wala nang developer. So pwede na sila magpagawa ng kahit ano. Pero syempre, naka-base naman tayo sa standard kung ilang poste ang pwede namin ilagay sa ganitong particular na sukat. So kami, naka-base din po kami sa gusto ng may-ari. Ayan. So nakaraan, sobrang init dito kasi wala pang bubong. Pero ngayon, ayan, kahit paano nabawasan na yung init. So mababawasan pa yan pag nakapaglagay na kami ng kisame dyan. Tapos dito po sa may baba, ayan. Dito po sa baba, ito yung kitchen nila ma'am, ayan oh. Ayan, nagtibag ang team dyan, nagawa na ng bar counter. Maliit na bar counter lang, siguro mga 30 cm lang ang lapad niyan. Tapos yung countertop ni ma'am, pinabago. Binago namin yan kasi hindi nga natapos yung gawa dito. So eto guys, binuhusan lang po ito. Binuhusan na lang, tapos ito rin po buhos din po ito. Dati CHB. Tapos inurong namin yung konti kasi abang na para sa ref. Yan. Tapos chinek din namin yung tubo kasi nga itong reklamo ni ma'am is barado. So ayan, tayo naman panibagong latag na naman po ng tubo dyan. Kaya sigurado na maayos po yung ating magiging trabaho dito. So ito po abang sa ating lababo. Ayan. Abang po sa ating kalan. Ayan. So nalinis na yung pinakailalim. Tapos ito na po yung bar counter. Yung bar counter natin, papasok po dito kasi pag dito, conflict na po yan. Kaya dito lang. So maganda rin to kasi medyo naharangan. Naharangan po yung mga bagay-bagay dito. Ayan, kasi medyo mataas po itong bar counter natin. Tapos ito po yung bathroom, katabi po ng ating kitchen. Actually, dito po sa bathroom, meron din concern si ma'am kasi pag nagpa-flush, parang hindi ko sure yung tawag, parang nabuburunan yata. So, check din natin, baka sa toilet bowl na po ang problema niyan. So, dito magkakaroon tayo ng kisame. Ayan, maraming pang gagawin. Hello po, magandang tanghali. Ayan, tanghali na. So, bali guys, update tayo dito sa Gentry project po namin. Ayan. So, may masilya na, may insulation na. Ito po, sinukatan na po para sa spandrel. Spandrel po ang gagamitin dito. Tapos dito po is PVC panels. So, bali guys, ito, kisame muna, kisame tsaka wirings muna bago po installation ng tiles. Pero sa amin kasi, pwede rin naman mauna yung tiles, basta ingatan. Pero since ang installer natin ng PVC or ng kisame is available naman na, ayun. So, pwede na muna silang mauna. So, ito guys, medyo mas malaki yung space doon kesa dito. Kasi po yung layout po ng roofing, papunta na lang dito yan lahat sa may harapan. So, ito, pagkatapos po nalagyan ng roofing, nalagyan ng insulation, materials naman po para sa pagkikisame. Ayan. So, ito po lalagyan ng shero board. Ayan.
Ito po mga metal parings, wall angle, C-channels, pang kisame. Yan ang mga materyales dyan. So ito guys, lalagyan ng Shera board o Hardiplex. Tapos ipapatong po natin yung PVC panels. So bali guys, ang gawa po kasi ng Ray House Makeover, palagi na po kami gumagamit ng PVC panels. Yun na rin po talaga ang pinaka sinasuggest namin kasi nga mas tatagal. Kung nasundan niyo po yung itsura ng unit ni ma'am, yung mga Shera board na kisame niya, nagtuklapan na yung pintura. Matagal na po kasi yun. So ito guys, hindi rin talaga biro ang mga materyales na yan, mga metal parings na yan. Hindi rin po talaga biro. After nyan, wawiring yan. Wirings. Ayan. So, syempre, tinatanong din po namin yung may-ari kung ilang ilaw kada kwarto. Bali, ito po is 3 kwarto po ito. Tapos yung part po dyan sa may pintuan, hallway na po yan, hanggang dito po sa may hagdan. So, kahit 3 kwarto, maluwag po yan. So, ito po, pag natapos po nila itong lagyan ng kisame, pwede na pong mag-tiles naman dito. So, ito po, meron na po kaming unang na-order na mga metal parings. Kaso kinulang, nagpa-deliver po ulit sila dyan sa may malapit na hardware lang. So, Gcash ko na lang po yung payment. Tapos ito po pag nalagyan na po siya ng tiles, ang isusunod naman pong gagawin pagpa-partition. Ito naman po yung materials para sa partition. Metal stud. Ayan. Metal stud po ito. So ito po, pwede pong kulangin. Pag kinulang, magdadagdag na lang. Hello po, good morning. Update tayo guys dito sa Gentry project po namin. So, yung second floor, ang mas ginagawa na. So, natapos na po yung wirings. Ayan. Pagkalagay po ng Shera board. So, yung kisame natin, okay na yan. Medyo mahaba po yung ating kisame dito. 1, 2, 3, 4. Halos 4 na hilera ng Shera board. Tapos, 1, 2, 3. Pahalang. Ayan po. So, guys, ito, maglalagay din po kami ng PVC panels po dito. So sabi ko nga po sa inyo, yun na po yung nagiging suggestion namin sa mga nagpapagawa kasi alam po namin tatagal. At the same time, sobrang bawas-bawas din po talaga ng init. Kasi ito po, may insulation na po ito. May insulation siya, may Shera board, may PVC panels. So again, kaya lang din po kami naglalagay ng Shera board para hindi po lumutong yung ating PVC panels. So, bali guys, ayan, nag-i-install na rin po ng tiles before po mag-partition. So, sa amin, kisame muna, wirings, tiling works, tapos partition na po ang sunod. So, dito, pag sa second floor o kaya sa baba, 60 by 60 po ang advice namin gamitin. Porcelain po ito. Ayan, na meron po siyang 1 to 2 mm na gap. So, hindi po kami nag-i-install ng tiles na zero gap. Baka po kasi magkaroon ng problema. So guys, maganda po itong tiles natin kasi yung haspin niya, isa lang yung pattern. Isang isang hilera lang. Kumbaga hindi magulo. Kaya kung bibili po kayo ng tiles, pipili kayo ng design
yung konti lang po yung haspy, hindi magulo, para pag nilatag, maganda po siyang tingnan. Ayan. So, dito nga po pala, medyo makapal. Medyo makapal po dito sa part na to. Kasi yung mismo pong flooring, hindi po pantay. So, pagdating po dito sa part na to, manipis na. Hindi sa ano, Ayan. hindi sa yung pantay. Ayan po, oh. Manipis na po siya dito. So, pag ganyan pong medyo lundo yung flooring, nakakapulin po talaga. So, bali guys, dito naman po sa may balcony. May balcony po kasi dito po yung kwarto. PVC panels po ang gagamitin namin dito. Pero, tsaka na po yun pag nag-partition na. So, dito, pwede na pong ilagay yung spandrel. Ayan. Light brown po yan. Actually, yung spandrel, mukha lang siyang mahal. Pero mura lang po yan. Ayan no, ang ganda. Actually, maganda siya kasi glossy. Tapos wood design. Ayan, madali lang din po yung installation niya. Kami mas advice po namin ang spandrel dito po sa may pang-outdoor. Ayan, madali lang siyang i-install, no? Ibabarena nyo lang yan, tapos i-repeat. Ayan, re-repeat lang po yan. Madali lang siyang i-install. Ang kagandahan dito, hindi nyo na kailangan masilyahan, pinturahan, install na lang. Tapos may nakaabang na rin po tayong 4 na pin lights dito sa hilera na to. Tapos dito rin po meron. So, bali ito po meron din siyang insulation. Ayan, ang ganda. Wood look design yan. Light brown. Meron din po itong air vent. Ayan, no. Yung butas-butas na po yan. Ayan po yung purpose niyan is para sumingaw din po yung init. Ventilation. Ventilation siya.